Alam mo ba na may mga salita na kayang manatili sa isip ng isang babae? Mga katagang hindi lang basta nagpapangiti sa kanya, kundi nag-iiwan ng misteryosong damdamin na hindi niya maipaliwanag? Isipin mo ito, may isang taong minsang nagsabi ng isang bagay sa iyo. At kahit lumipas na ang panahon, hindi mo pa rin ito malimutan. Bakit? Dahil iba ang dating, hindi siya karaniwan. Hindi siya simpleng maganda ka. Mayroon siyang sinabi na tumago sa puso mo na nagpa-realize sa iyo ng isang bagay tungkol sa sarili mo na hindi mo pa nakikita. Ngayon, isipin mo kung ikaw ang taong iyon. Ang lalaking hindi lang basta nagbibigay ng papuri, kundi nagpapaisip sa kanya kung bakit kakaiba ka. Ang lalaking nagiging highlight ng araw niya dahil sa isang salita. Ang sikreto, mga papuring bihirang marinig, mga tinatawag na forbidden compliments. Mga papuring hindi kayang tumbasan ng kahit anong material na bagay. Bakit hindi ito madalas ginagamit ng mga lalaki? Simple, karamihan ay naniniwalang sapat na ang gasgas na linyang ang ganda mo o ang sexy mo. Pero ang totoo, sanay na ang mga babae sa ganung papuri. Parang musika na paulit-ulit na nilang naririnig, wala nang dating. Kung gusto mong gumawa ng malalim na epekto, kailangan mong tumingin lampas sa panlabas na anyo niya at makita ang bagay na hindi pa niya napapansin sa sarili niya. Hanapin mo ang ginto sa loob niya at ipakita mo sa kanya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 pinakamakapangyarihang forbidden compliments na hindi lang makakahuli ng atensyon niya, kundi magpapaisip sa kanya buong araw kung bakit hindi kanya makalimutan. Hindi lang yan, ituturo ko rin sa iyo paano mo ito sasabihin para mas magkaroon ng impact. Handa ka na bang maging unforgettable? Isipin mo ito, isang tahimik na gabi sa isang coffee shop. Ang ilaw ay malambot, nagbibigay diin sa iyong mga mukha sa isang mainit na glow. Ikaw at ang babaeng gusto mo ay magkasama, nakaupo sa isang maliit na mesa malapit sa bintana, nag-uusap tungkol sa kung ano-ano lang. Mga pangarap, mga nakakatawang alaala, mga opinyon sa pinakabagong pelikula. Ang aroma ng kape ay bumabalot sa hangin, nagdaragdag sa komportable at intimate na kapaligiran. Sa pagitan ng mga tawanan at kwentuhan, may isang sandali ng katahimikan. Hindi awkward, hindi pilit, kundi isang uri ng katahimikan na parang hindi nyo kailangang magsalita para lang maramdaman ang presensya ng isa't isa. Ito ay isang katahimikan na puno ng potensyal, isang puwang kung saan ang mga mata ay nagsasalita at ang mga damdamin ay lumalalim. Sa labas, ang mundo ay patuloy sa kanyang pag-ikot, ngunit sa loob ng coffee shop na ito, tila tumigil ang oras. Sa puntong ito, may pagkakataon kang sabihin ng isang bagay na hindi niya malilimutan. Hindi ito ang oras para sa mga pick-up lines o mga generic na papuri. Ito ay isang pagkakataon para sa pagiging tunay, para ibahagi ang isang bagay na nagpapakita, na nakikita mo siya sa isang mas malalim na antas. Isang bagay na hindi lang basta papuri, kundi isang obserbasyong magpapaisip sa kanya kung bakit iba ang tingin mo sa kanya kaysa sa lahat ng lalaking nakilala niya. Isang bagay na mula sa puso na nagpapahiwatig na ang mga pag-uusap ninyo ay hindi lamang dumadaan sa tenga mo, kundi tumatatak sa iyong puso at isipan. Ano ang sasabihin mo? Paano mo babaguhin ang takbo ng gabi sa isang simpleng pangungusap? At dito pumapasok ang unang forbidden compliment. Compliment number 1, ang presence mo iba. Kahit tahimik ka, ramdam kita. Sa mundo kung saan ang papuri ay madalas na nakasentro sa panlabas na anyo, kung saan ang maganda ka at sexy ka ay halos otomatikong tugon sa kariktan ng isang babae, ang papuri tungkol sa presensya ay isang hininga ng sariwang hangin. Karamihan sa mga lalaki ay sumusunod lamang sa yapak ng nakasanayan, inuulit ang mga salitang gasgas na sa kabila ng posibleng katotohanan nito ay nawalan na ng lalim at pagka-orihinal. Hindi nila napapansin ang mas malalim na dimensyon ng pagkatao ng isang babae. Ang aurang bumabalot sa kanya, ang enerhiya na kanyang pinapalabas. Hindi may paliwanag na dating na hindi nangangailangan ng salita upang maramdaman. Kapag sinabi mong ang presence mo iba, kahit tahimik ka, ramdam kita, hindi ka lamang nagbibigay ng papuri. Nag-aalok ka ng isang kakaibang lens kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili.
Ipinaparamdam mo sa kanya na nakikita mo siya ng higit pa sa pisikal na anyo. Naguudyok ito ng pag-iisip, ano nga ba ang meron sa presensya ko? Paano ko ito nakakaapekto sa iba? At ang pinakamahalaga, ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng dahilan upang pag-isipan ito na nagbibigay sa iyo ng isang espesyal na puwang sa kanyang isipan. Hindi ka lamang isa sa karamihan, ikaw ang nagpakita sa kanya ng isang aspeto ng kanyang sarili na maaring hindi pa niya ganong napagtanto. Ang tunay na hamon ay ang pagpapahayag nito ng natural at hindi pilit. Ang susi ay ang pagpili ng tamang sandali. Hanapin ang mga pagkakataon kung kailan kayong dalawa ay nagbabahagi ng katahimikan, kung kailan ang inyong mga presensya ay nagiging sapat na upang punan ang espasyo sa pagitan ninyo, kung kailan ang pananahimik ay hindi awkward kundi komportable at makabuluhan. Sa mga sandaling ito, habang nakaupo kayo ng magkatabi o naglalakad o kahit na nanonood lamang ng paglubog ng araw, ibulong ito ng kalmado at walang pag-aalinlangan. Alam mo, maaari mong simulan kahit hindi ka nagsasalita. Ang presence mo may dating na hindi ko ma-explain. Parang may kapayapaan, lakas o kaya naman misteryo. Ang mahalaga ay huwag itong sabihin na parang naghihintay ka ng ganting papuri o reaksyon. Iwasan ang anumang pahiwatig ng pangangailangan. Ipakita ito bilang isang simpleng obserbasyon, isang tapat na pagkilala sa kung ano ang iyong nararamdaman at napapansin. Parachute mo ito sa usapan ng basta-basta na para bang isa lamang itong natural na bahagi ng iyong pag-iisip. Ito'y isang mapagpakumbabang pag-amin sa kapangyarihan ng kanyang pagkatao, hindi isang kalkuladong taktika para manligaw. Sa ganitong paraan, ang papuri ay magiging tunay at di malilimutan, mas makahulugan kaysa sa anumang tradisyonal na papuri. Ito ay isang uri ng pagkilala na nakikita mo siya, hindi lamang ang kanyang kagandahan, kundi ang buo niyang pagkatao. Compliment number 2, ang galing mong magdesisyon, parang hindi ka nagdadalawang isip. Sa mundo ng modern dating, madalas nating nakikita ang mga babaeng tila nag-aalanganin sa bawat desisyon, parang laging naghahanap ng permiso or opinyon ng iba bago gumawa ng hakbang. Ito ay maaaring dahil sa pressure ng lipunan o takot na magkamali. Pero may mga babae ring kakaiba, mga babaeng may tapang, kumpiyansa at kayang manindigan sa sarili nilang mga desisyon. Gaano man ito kahirap, ang mga babaeng ito ay may sariling paninindigan at hindi natatakot maging iba. Ngunit nakakalungkot na aminin, ang kanilang katangiang ito ay madalas hindi napapansin o kaya ay hindi nabibigyang halaga. Kung talagang gusto mong tumatak sa isip ng isang babae at mag-iwan ng permanenteng impresyon, kailangan mong makita ang higit pa sa panlabas niyang anyo. Iparamdam mo sa kanya na hindi lang siya maganda, kundi hinahangaan mo rin ang kanyang talino, kanyang lakas ng loob at ang kanyang kakayahang magdesisyon ng may kumpiyansa. Ang pagkilala sa kanyang pagkatao, higit pa sa kanyang pisikal na katangian, ang susi sa pagbuo ng isang mas malalim at makabuluhang koneksyon. Paano mo ito sasabihin ng natural at walang halong pambobola? Ang susi ay ang pagiging observant at tapat. Kapag napansin mo siyang gumawa ng mabilis na desisyon, kahit na ito'y kasing simple ng pagpili ng pagkain sa restaurant, pagpili ng destinasyon sa bakasyon, o kaya'y isang mas malaking career move, sabihin ito ng may kumpiyansa at sincerity. Napansin ko, ang bilis mong magdesisyon, hindi mo na kailangan pang humingi ng approval sa iba. Ang galing nun, nakakabilib ang ganong klaseng confidence. Maaari mo ring idagdag, ang sarap kasama ng taong alam ang gusto niya. Ang sinseridad ang pinakamahalaga dito. Huwag itong gamitin bilang isang linya, gamitin ito bilang totoong paghanga. Kapag narinig niya ito, hindi lang siya matutuwa. Mararamdaman niyang may isang taong tunay na nakakita at nakapag-appreciate ng isang bagay na hindi madalas napapansin sa kanya. Mararamdaman niya na nakita at nakilala siya sa kanyang pagkatao, hindi lang sa kanyang itsura. At sino ang taong iyon? Ikaw ang taong nagpakita ng interes sa kanyang tunay na pagkatao, kaya't malamang na ikaw rin ang taong hindi niya malilimutan. Compliment number 3, kapag kasama kita parang ang tahimik ng mundo. Hindi ko kailangang magsalita para mag-enjoy.
Sanay na ang mga babae sa papuring ang saya mong kasama o nakakagaan ka ng loob, pero bihira nilang marinig ang isang bagay na mas malalim na sapat na ang presensya nila para gawing mas magaan ang mundo ng isang tao. Ito ang klase ng papuring hindi lang basta nagpapasaya, kundi nagpapadama sa kanya ng tunay na halaga niya. Ito ay papuri na tumatagos sa karaniwan. Karamihan sa mga papuri ay nakatuon sa kung ano ang ginagawa ng isang tao, kung gaano sila kasaya, kung gaano sila kabait, kung gaano sila nakakatulong. Ngunit ang papuring ito ay umuugat sa pagkatao niya. Ipinapahiwatig nito na ang simpleng pagiging siya ay may epekto na. Isang positibong impluensya na tumutulay sa katahimikan. Ito ay isang pagkilala sa kanyang panloob na kapayapaan at ang kakayahan niyang ibahagi ito sa iba. Paano ito sabihin ng natural? Kapag may moment kayong dalawa na tahimik lang pero ramdam mo ang koneksyon, sabihin ito ng kalmado. Alam mo, minsan hindi ko na kailangan magsalita kapag kasama kita. Parang tahimik lang ang mundo pero sapat na yun. Ituon ang iyong pansin sa konteksto. Ang taong pagkakataon ay kritikal. Huwag itong sabihin ng basta-basta. Hanapin ang sandali kung saan kayong dalawa ay nagbabahagi ng isang tahimik na pag-unawa. Maaring pagkatapos ng isang nakakatawang kwento, habang pinapanood ang paglubog ng araw, o kahit nasa gitna ng isang abalang kalye, basta't mayroong koneksyon, ang tono ng iyong boses ay mahalaga din. Siguraduhin kalmado at sincero ang iyong pagsasalita. Iwasan ang pagiging masyadong dramatiko o magarbong dahil maaring magtunog itong hindi totoo. Ang susi ay ang pagiging authentic at pagbabahagi ng iyong tunay na damdamin. Kapag sinabi mo ito ng tama, hindi lang niya ito maririnig, mararamdaman niya ito. Hindi lamang ito magpapasaya sa kanya, kundi magbibigay din sa kanya ng isang pakiramdam ng seguridad at pagpapahalaga. Ito ay magpapatibay sa inyong koneksyon at magpapadama sa kanya na nakikita mo siya, hindi lamang ang kanyang mga aksyon, kundi ang kanyang tunay na sarili. Ito'y isang papuri na hindi niya malilimutan. Dahil sa isang mundo na puno ng ingay at kaguluhan, ang pagkilala sa kanyang kakayahan na magdala ng kapayapaan sa iyong buhay ay isang napakalaking at napaka-espesyal na bagay. Ang tunay na lalaking may kumpiyansa ay hindi kailangang magpakita ng labis o maghanap ng validasyon mula sa iba. Hindi siya nagmamakaawa para mapansin dahil alam niya ang kanyang halaga. Ang kanyang presensya ay hindi nakasalalay sa malakas na ingay, kundi sa mga piling salita na binitawan sa tamang pagkakataon, nagtataglay ng tunay at dalisay na intensyon. Nagmumula ito sa isang lugar ng pag-unawa at paggalang, hindi sa isang pangangailangan para sa atensyon. Ang tatlong forbidden compliments na ito ay hindi patungkol sa simpleng panliligaw o pagbibigay puri. Ito ay isang paraan upang ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa isang tao sa antas na hindi pa niya nasaksihan mula sa ibang individual. Ito ay lumalagpas sa pisikal na anyo o material na kayamanan. Hindi mo kinakailangang maging ang pinakamayaman o pinakagwapo sa mundo upang makakuha ng kanyang pansin. Ang kailangan mo lamang ay maging isang lalaking may malalim at natatanging perspektiba sa kung paano mo siya nakikita sa kanyang tunay na pagkatao. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kanyang mga katangian na hindi madalas napapansin. At kung nakakuha ka ng bagong kaalaman at inspirasyon mula sa video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga content na tulad nito. Kami ay patuloy na maglalathala ng mga video na magpapalawak sa iyong perspektiba at magbibigay inspirasyon sa iyo na maging mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Naway ang mga aral na ito ay magsilbing gabay sa inyong mga relasyon at interpersonal na pakikitungo.